So what's up, kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Suzuki Smash na meron silang binago. Alamin natin kung magkano nga ba at kung sulit nga ba yung mga pagbabago na ginawa dito. So umpisa na natin yung walk around ngayong araw na to. Tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos yan. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as a So ayun na nga, sa harap natin yung Smash na drum type. Okay, so ikutan natin to, baka at least meron pa rin mga naghahanap na ganitong motorcycle. So ito talaga yung motorcycle na hindi nawawala sa market, no? Kasi legendary na talaga ang tawag dito. So iniiba-iba lang talaga halos yung kanilang decals, pero yung forma ganun pa din. Parang pinaglalaroan lang ni Suzuki yung color variant nito or yung color combination niya. So umpisa na natin yung walk around para dito sa motorcycle na to. So dito naman sa kanyang headlight is naka-bulb type pa rin naman tayo rito. Yung forma dito, may mga patulis dito. Hindi ako sure kung ito pa rin yung design niya. Parang medyo may binago ng konti. Dito sa side to, and then dito sa side. Tapos may mga lining pa rin yan dito. And then, yung kanyang itsura, yan, meron siyang chrome pa rin dito sa side. Pero parang lumiit yung kanyang headlight. Hindi ako sure pero pagbaba natin, meron tayong sticker na Suzuki, yung logo. And then napansin natin yung kulay blue lining. Ayan, may Smash, may kulay gray, may kulay blue din dito. Meron din kulay blue dito sa side. Meron din doon. Okay? So, yun yung mga napansin natin. Tapos, angat talaga yung kulay na meron siya. So, makita pa rin natin dito yung kanyang mga bolts. Ayan, meron pa rin tayong tatlong bolts dyan. Yung iba kasi nilalagyan to ng basket. Yun yung mga nakikita natin lalo na kapag mga mamamalengke ka. Tapos, pwede sa long ride yun at least meron kang lagayan ng gamit. So dito meron siyang open part. Ayan, naka bulb type pa rin naman yung ating signal light, and then may mga patulis pa rin tayong design dyan. Bulky ang ating front fender, tapos yung design niya may mga patulis din. Mahaba din yung extension niya, matte finish naman to. Ayan, okay, so carb type pa rin naman to, naka telescopic fork, naka drum brake tayo rito sa harap. At yung size nito ay 70 by 90 by 17. Ayan, tube type pa rin naman to. Yung brand nito, MVP Star. Tapos Japanese technology. Okay? So, medyo manipis lang yung kanyang tires. Ayan. So, wag nyo ibabanking to, di ba? So, dito sa side, meron tayong kulay gray. Ayan, dito. And then matte. Yan yung combination niya. Kulay gray, matte, and then dito glossy na black na yan. And then meron tayong mga open part dito. Dito medyo magaspang yung touch. Ayan, sa kanyang panel gauge na magaspang din yung touch dito. Quality. Makapapansin mo talaga yung quality ng kanyang fairings. Ayan. So yung kanyang panel gauge is analog type pa rin. Dito yung speedometer, odometer. Meron tayong Suzuki. Fuel gauge. Gear indicator na neutral and 1 to 4. Signal light dito sa taas pag naka high beam. Switches niya, ito ay naka automatic na pala yung kanya ilaw, no? Automatic on na yung kanyang ilaw. So wala na yung switch dito. Kanyang electric starter, yung grip niya makapit, sticky siya. Ayan, no. Tapos sobrang babaw ng kanyang throttle. Kanyang lever, smooth lang din, malapad tsaka makapal yung metal na ginamit dito. Dito rin yung kanyang grip. Yan, makapit talaga. Yung switches niya, high and low, signal light, busina. Ang hindi ko lang trip dito yung kulay yellow na to. Parang hindi siya ganun parang hindi babagay Parang siguro kulay red or kulay black or gray, mga ganun. Tapos choke, kasi nga carb type pa rin naman ang isang to. Yung kanyang ignition, simpleng-simple lang. Ito yung kanyang
susi. Ayan. So wala pa rin tayo ritong side pocket, 'di ba? So upuan, napakakapal pa rin ng kanyang foam. Nandun pa rin siya sa gitna, yung lambot at yung tigas nasa gitna siya. Ayan, hanggang dito sa OBR natin makapal. Meron tayong compartment, yung kanyang side mirror and itsura. Tapos meron tayo ritong helmet hook. Ayan. So dito naman sa gas tank niya, kagandahan, meron siyang cover na goma. Ayan, mga ganito, 'di ba? Simple lang pero ang linis tingnan, 'di ba? Sa kanyang makina na 110cc or meron tayong Suzuki na Kaimbos. Ganda ng design ng makina. Hindi ako sure kung ito pa rin yung makina niya, 'di ba? Ang ganda ng itsura, tapos nakahiga yung kanyang makina rito, yung design niya. So, meron pa rin tayong kickstart. Hindi naman inaalis yan ni Suzuki. Yung kanyang rear brake pedal, napaka-smooth lang din. Tsaka mababaw, oh. Meron lang tayo rito tumutunog. So, mas feeling ko mas sila rito, maglagay sila ng goma. Para kapag umaandar, at least hindi siya yung may parang kumakalansing, 'di ba? Yun yung mga napapansin natin diyan. So, yung kanyang foot pegs, hindi na-flip, combination ng rubber and metal. Ganda ng design dito. Pati yung paint job dito. Then yung kanyang foot pegs, napaka-smooth lang, oh. 'Di ba? Tapos combination din ng rubber and metal, and then malambot. Dito glossy, oh. Glossy gray. Meron tayong swing arm. Ayan, kulay gray din. Naka-dual shock tayo rito at hindi siya adjustable. Kulay gray din yung kanyang paint job. Naka-drum brake, naka-wide spoke, at yung size dito sa likod ay 80 by 90 by 17 din. So, yung kanyang exhaust, maganda rin yung design. Tapos, meron tayo ritong cover na metal. Maganda rin yung design, no? Ang kapal din ng metal na ginamit dito. And then, yung smash, ayan, yung pa rin yung smash. Smash din dito, diba? Mag-redundant yung Tapos, meron siyang kulay blue. Ayan, na combination. And then, kulay gray din. Grab bar, maganda rin yung grab bar na ito. Tapos metal din siya. So yung iba talagang nilalagyan to ng top box para at least sa biyahe marami tayong may lalagay. Tail light niya, yan, mukha siyang LED pero reflector ito. Tapos bulb type pa rin. Pati signal light niya. Malapad yung ating fender dito sa likod. Nandito pa rin yung ating susian para ma-open natin yung upuan. At meron din tayo ritong chain cover para sa ating sprocket and chain. Ayan. So yung size is 37 yung kanyang size ng sprocket. Naka dual head shifter din tayo rito. Maganda yung design. Ayan yung itsura, oh. Tapos same lang din yung design para sa kanyang foot pegs. Side stand. Napaka-smooth naman na ito. Yun, oh. 'Di ba? So, sakyan natin itong motorcycle na to para at least meron tayong reference sa mga 5'2" na kagaya ko kung ano yung tsura natin. So, sakyan na natin. Ayos yan. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV instead, about fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a... So ayan, upuan natin itong Suzuki Smash na drum type, okay? So side stand natin. Ayan. So ganito ang itsura niya kapag naka-side stand. So maganda yung pagkaka-side stand niya. Kung hindi naman siya alanganin pag sinide stand natin sa mga medyo yung lugar, diba? So 5'2" ang aking height. Sarap ng hawakan ng sarap hawakan ng grip niya. Pero kapag tagal-tagal kasi pag pawisin ka, medyo, alam mo yun, medyo nakakaano din, yung sobrang kapit. Pero yan, ganyan yung itsura natin kapag 5'2". Hindi naman tayo masyadong hirap dito. Turning radius, malawak din. And then ganito yung itsura natin kapag nakasakay tayo, tapos meron pa tayo na space, no? Malaki pa yung legroom natin dito. Tapos pwede tayo maglagay dito ng gamit. Pwede kang magpa-install dito ng bracket, oh. Parang yung grills yung datingan. So sa shock niya, ayan, maganda yung shock nito talaga. Kahit sa likod, maganda yung shock niya. And then maganda yung upuan. Okay, ganyan yung itsura natin dyan.
Ganyan. Okay? So, ayan, para sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin itong Maverick Racing Factory dito sa Bustos branch para magpa-reserve or kumuha ng ganitong motorcycle. So, ayun lang naman. Sana nakatulong tong video na to. Okay? Gaano mo to? Gaano? Diba? Hey! So, pang beginner bike, pwede to. Lalo na sa mga nag-aaral pa lang, student, pwede to. Center stand natin, napakagaan ng kanyang motorcycle. Dali lang din siyang i-center stand. Ayos siya. So, yun ang mga basto. Sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 61,900. At sa 36 months niya at yung kanyang down payment, papakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron ko yung idea kung magkano nga ba ganitong motorcycle ngayong taon ko. Or dahil nga matatapos na yung taon, baka trip nyo yung ganitong motorcycle, di ba? Ito na yung pinaka talagang hindi nawawala sa market. Legendary na ang tawag nila rito, kaya subok na at matibay. So, ayun. Sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment na naman yan sa baba para at least mapag-usapan natin. Ayos na ayos yan. So, ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Hindi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. You gon' see my face in my name. Came to this place to be great. Okay, okay.